Magandang araw. Narito ang inaasahang matututuhan ng bawat isa pagkatapos ng sesyong ito. Una, naiisa-isa ang mga konsiderasyon sa komunikasyon. Ikalawa, natutukoy ang pagkakaiba ng verbal sa di-verbal. At ang huli, natutukoy ang mga elemento ng komunikasyon. Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang alamin natin ang tinatawag na kakayahang linguistic. Natututuhan natin ang isang wika buwat sa pakikinig at pakikisalamuhan natin sa komunidad na ating kinabibilangan. Ito ang dahilan kung bakit hindi inaaral ng formal ng isang tao ang wika ng kanyang komunidad ay nagagamit niya itong tama ayon sa gramatika ng wikang ito. Bagaman totoo ito, napaiigting ang kaalaman sa wika, lalo na sa gramatika nito, kung mayroong kaalaman ang nagsasalita nito sa mga formal na tuntunin sa gramatika ng wikang kanyang ginagamit. Ito ang dahilan kung bakit habang tumataas ang antas ng pag-aaral ng isang estudyante, tumataas din ang kanyang kakayahang linguistiko sapagkat kabilang ang mga asignatura sa wika sa mga asignaturang kanyang kinukuha. Sa mga estudyanteng Pilipino, ito ang mga kurso sa wikang Filipino. Ano nga ba ang kakayahang linguistic sa Filipino? Sa pagpapaliwanag ni Savignon, ang kakayahang gramatikal sa kanyang pinaka-restriktibong kahulugan ayon sa paggamit ni Chomsky at iba pang strukturalistang linguista ay tinatawag ding kakayahang linguistic. Ito ay tumutukoy sa anyong gramatikal ng wika sa level ng pangungusap. Nahanay dito ang kakayahang umunawa sa mga morpolohikal, phonolohikal, at syntactic na katangian ng wika at kakayahang magamit ang mga ito sa pagbuo ng mga salita, parirala, sugnay at mga pangungusap at gayon din sa pagbibigay ng interpretasyon o kahulugan sa mga ito. Binanggit natin kanina ang ukol sa phonolohikal. Ang kaalamang phonolohikal ay tumutukoy sa pamilyaridad sa tunog ng wika na makatutulong din sa pagkilala sa mga salita na bumubuo sa isang wika. Samantalang nabibilang ang kaalamang morpolohikal sa kakayahan sa pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng iba't ibang proseso na ipinahihintulot sa isang partikular na wika. Samantalang, tinatawag naman nating ponemang segmental ay yaong tumutukoy sa mga individual na tunog ng wikang Filipino. Ang mga tunog na ito ay nirerepresenta ng mga simbolong ponomiko na halos katulad din ng mga titik. May mga tunog na nabubuo sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga patinig at malapatinig na W at Y. Ang sequence ng mga tunog na ito ay tinatawag na diptongo. Samantalang ang mga digrapo ay sequence ng dalawang katinig ngunit may iisang tunog lamang. Kung ang mga digrapo ay may iisang tunog lamang, ang mga cluster naman ay magkasunod na katinig sa isang patinig o sa isang pantig at naririnig pa rin ang mga individual na ponemang katinig. Ang mga pares minimal naman ay ang mga pares na mga salita na magkakaiba ng kahulugan ngunit magkapareho ang kapaligiran maliban sa isang ponema. Kasama naman ang mga tunog segmental ang mga kaakibat na tunog upang lalong maintindihan ang isang salita o pahayag. Tinatawag ang mga itong ponemang supra-segmental. Ang diin naman ay tumutukoy sa emphasis ng salita o pahayag. Samantalang ang hinto naman ay maaaring mahaba o bahagyang paghinto sa mga pahayag. Mahalaga ang mga paghinto sapagkat nabibigyan pagkakataon ang nakikinig o nagbabasa na mas maunawaan ang pahayag.
Samantalang mas nabibigyang oras naman ang nagsasalita na pag-isipan ang kanyang mga sinasabi kung may mga bahagyang paghinto sa proseso ng komunikasyon. Samantala, ang tono ay tumutukoy sa damdamin ng pahayag. Napasasama sa tono ang iba pang faktor gaya ng lakas o hina ng boses, gaspang o kinis nito at iba pa. Mahalaga ang tono sa pagpapahayag sapagkat may mga malalim pang kahulugan na maaaring nais ipahiwatig depende sa tono ng pananalita. Bilang pagpapatuloy, meron naman tayong tinatawag na kakayahang sosyo-linguistic. Nag-iiba-iba ang paggamit ng wika ng isang individual depende sa taong kanyang kausap. Minsan, iniaayon din niya ito sa lugar kung saan siya naroon at kanya rin kinukonsidera ang paksa ng usapin na tinatalakay. Lahat ng mga ito ay faktor na binibigyang pansin ng isang individual sa kanyang pakikipag-ugnayan sa iba. Malaking kinalaman dito sa konseptong ito na kakayahang sosyo-linguistiko na ipinakilala ni Canale at Swain at ipinaliliwanag din ni Savignon sa Communicative Competence Theory and Classroom Practice, Text and Context in Second Language Learning sa kanyang mas malalimang pagtingin dito sa konteksto ng pagtuturo. Ano nga ba muli ang tinatawag na kakayahang sosyo-linguistic? Sa pagpapaliwanag ni Savignon, sinasabi niyang ang kakayahang sosyo-linguistic ay isang kakayahan na gumagamit ng wika na nangangailangan ng pag-unawa sa konteksto ng lipunan kung saan niya ito ginagamit. Kabilang sa pag-unawang ito ang kaalaman sa gampanin ng mga kasangkot sa komunikasyon. Ang mga ibinabahagi niyang kaalaman at tunguhin ng pag-uugnayang nagaganap. Sinasabi rin niyang sa sapat lamang na kaalaman sa mga bagay na ito, masasabing angkop ang isang pahayag. Samantalang, meron din tayong tinatawag na kakayahang pangkomunikatibo. Sa pagtuturo at pagkatuto ng wika, hindi sapat na matutuhan lang ang mga tuntuning panggramatika. Ang pangunahing layunin sa pagtuturo ng wika ay magamit ito ng wasto sa mga angkop na sitwasyon upang maging maayos ang mga komunikasyon. Maipahatid ang tamang mensahe at magkaunawaan ng lubos ang dalawang taong nag-uusap. Kapag umabot na rito, masasabing ang taong ito ay nagtataglay na ng kakayahang pangkomunikatibo o communicative competence at hindi na lang basta kakayahang linguistiko o gramatikal. Kaya siya ay maituturing na isang mabisang communicator. Ang terminong kakayahang pangkomunikatibo o communicative competence ay nagmula sa linguist, socialist, anthropologist at folklorist mula sa Portland, Oregon, United States na si Del Hymes noong 1966. Nililinang nila ng kasamahan niyang si John J. Gompers ang konseptong ito bilang reaksyon sa kakayahang linguista o linguistic competence na ipinakilala naman ni Noam Chomsky noong 1965. Ayon sa orihinal na ideya ni Del Hymes, ang nagsasalita ng wika ay hindi lamang dapat magkaroon ng kakayahang linguistika o gramatikal upang epektibong makipagtalastasan gamit ang wika. Nararapat din niyang malaman ang paraan ng paggamit ng wika ng lingwistikang komunidad na gumagamit nito upang matugunan at maisagawa ng naaayon sa kanyang layunin. Simula nang maipakilala sa diskursong panglingwistika ang konsepto ng kakayahang pangkomunikatibo, maraming pag-aaral at mga mungkahi na ang inilabas ng mga dalibwika patungkol dito. May ilang nagsasalungatang ideya, gayunpaman sa huli, nagkakaisa sila ng isang taong may kakayahan sa wika ay dapat magtaglay
hindi lamang ng kaalaman tungkol dito, kundi ng kahusayan, kasanayan, at galing sa paggamit ng wikang naaangkop sa mga sitwasyong pangkomunikatibo. Matapos nating matutuhan ang ukol sa iba't ibang kakayahan, ay ipagpapatuloy natin ang iba pang konsepto ukol dito sa susunod na talakayan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.